Ano ang propesiya ni Zechariah patungkol po sa ating Panginoong Kristo? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po na si Merlin Lapas, Anton Fernandez, and Janet Canos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating Daily Devotions. And I hope malaking tulong po ito sa inyong pagkakaunawa ng Biblia. Binabati ko po muna ng happy birthday si Maria Asuncion alias Maymay. Now, pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Zechariah. Si Zechariah bilang propeta ng Diyos. By the way, para sa bago lang dito sa ating channel, maybe first few days mo lang dito sa channel natin, meron po tayong daily devotions, and this year po ang tinatalakay po natin ay Bible Characters Edition. So, ito po si Zechariah, at ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa prophecy ni Zechariah patungkol kay Jesus Christ. Of course, napakarami niyan, no? Kaya ito, binigyan ko po kayo ng overview of Zechariah at tingnan niyo po yung theme tsaka yung ultimate fulfillment niya kay Jesus Christ. Yung buong Old Testament kasi patungkol yan kay Jesus. Preparation yan for the coming of the Lord Jesus Christ. Si Zechariah, siya yung may pinakamaraming imagery, parang mga picture ng darating na Messiah. During that time, wala silang camera, no? Pero nagpe-paint sila ng picture sa pamamagitan ng propesiya na naghahayag anong klaseng Messiah yung darating. Kaya po yung pag-aaralan po natin sa Zechariah chapter 9, verse 9 to 10, ito po ay another image, no, ng Messiah. Kumbaga, nilalarawan nila yung darating na Messiah. So isipin niyo po yung kalagayan ng mga Israelita during this time, kakadating lang nila, no, nagbabalikan sila sa lupang pangako kung saan dati na pinalaya sila ng mga Babylonians. So wala silang king, no? Yung last king nila, yung last Davidic king nila ay si King Zedekiah pa. So nung bumalik sila, wala na silang king, no? Lugmok sila sa kahirapan, decimated yung Jerusalem, sinunog yung templo. Siguro pagdating nila doon no, unti-unti pa lang nilang binibuild yung temple. Baka naabutan nila yun na talagang puro uling pa. And by the way, may recent discovery about doon sa isang timber na uling-uling pa, no. Nito lang mga few weeks ago. So, yun po ay nangyari nung panahon ni King Nebuchadnezzar nung sinunog niya yung templo ng Jerusalem. So, isipin nyo, decimated, talagang lugmok, talagang kawawang-kawawang lubos sila during this time. Pero sabi ni Zechariah, you know what? The Messiah will come. Kaya pagdating dito sa verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim, and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. So ito po yung image, no? Habang sinasabi mo pa lang, no, napipaint mo na yung coming Messiah. Kaya ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Zechariah's prophecy of the coming Messiah. There is great rejoicing when the Messiah comes. Sa pagdating po ng Messiah, meron talagang great rejoicing. Yung talagang nagdidiwang yung mga tao. Kaya po nung sinilang Messiah, no, yan yung mensahe ng mga anghel dun sa before the birth of the Lord Jesus Christ, na there will be great joy kasi ipapanganak na yung Messiah. Now sa time ni Zechariah, prophecy pa lang siya pero ini-encourage niya na yung mga tao. Rejoice greatly. Magdiwang kayo. Shout aloud. Why? Because your king is coming to you, the Messiah. So there is great rejoicing when the Messiah comes. Kaya pag tinignan nyo sa New Testament talaga, merong great rejoicing para sa mga believers, para sa mga mananampalataya. Yung mga nakasaksi na nanampalataya sa Panginoong Kristo, bagamat baby pa lang siya, nagdidiwang sila.
Makikita po natin yan sa New Testament pagdating natin doon. Pero yung mga unbelievers sa time ni Jesus Christ, gusto siyang patayin, inggit na inggit sa kanya. Eventually, nung lumaki na si Jesus, no, nagmi-ministeryo siya, imbis na magdiwang, nandiyan na yung Messiah, naiinggit sa kanya at gusto pa siyang patayin. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, dapat nagdidiwang ka. And by the way, si Zechariah, nagpa-prophesy pa lang siya, yun na yung message, rejoice. How much more tayo na nakaraan na to, dumating na si Jesus. Hindi ba dapat mas nagdidiwang tayo? Minsan kasi nakakalimutan natin na si Lord yung ating kaligayahan. Minsan nakakalimutan natin si Jesus yung ating satisfaction. Kaya pag nakakalimutan natin yun, pilit nating hinahanap yung satisfaction sa iba. Satisfaction sa girlfriend, sa boyfriend, sa asawa, sa bagong sapatos, sa bagong cellphone, sa bagong alahas. Hinahanap natin yung satisfaction sa mga bagay-bagay. Pero pag bumabalik ka sa Biblia, makikita mo talaga, Jesus is our joy. Siya yung ating kaligayahan. At hindi mapupuspos yung kaligayahan natin apart from Him. So there's great rejoicing when the Messiah comes. Pangalawa po, the coming Messiah is humble and peaceful. Kaya pag tinignan nyo rito sa verse na ito, behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he. Humble, mapagpakumbaba, and mounted on a donkey, nakasakay pa sa donkey. So, isipin nyo yung Messiah, during the time of Zechariah kasi, yung mga tao doon, mga hari doon, megalomaniac talaga yung mga kings eh. Talagang isang parada yan ng mga chariots pag dumarating yung king nila. Pero si Jesus nung dumating, Son of God pa to nakasakay sa asno. Yung asno po, pang trabaho yan eh. Hindi naman pang gera yan eh. Pang buhat-buhat yan ng mga bagay-bagay. Servant yan. Kaya si Jesus nung nakasakay sa asno, humble king talaga. Kaya sabi dito sa Zechariah, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Now, hindi lamang po siya humble, peaceful pa siya. Kasi yung donkey nga, hindi naman panggera yan eh. Pang trabaho yan eh. Yun yung sinasakyan niya. So, itong hari na to, humble and peaceful. Kaya po pagdating sa verse 10, basahin na lang natin sa Tagalog. Ipapaalis niya ang mga karwahe at mga kabayong pandigma sa Israel at Huda. Ano ibig sabihin nito? Kapayapaan. Yung mga pandigma, mga kabayo, mga karwahe, tanggalin na yan. No? We don't need that. Babaliin ang mga panang ginagamit sa pandigma. Ibig sabihin, pagdating pala ng Messiah, talagang kapayapaan, hindi gera. Ang haring darating ay magdadala ng kapayapaan sa mga bansa. Maghahari siya mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dulo ng mundo. That is the image. That is the picture of the coming Messiah. He is the king, humble king, and peaceful king. So, pangatlo po, the Messiah's government and peace extend to the ends of the earth. So, ito yung pangatlong picture na gustong ilagay ni Zechariah at ng Diyos sa isipan ng mga tao. Pagdating ng Messiah, yung kanyang paggogobyerno at kanyang kapayapaan, talagang kakalat yan, no? Lalaganap yan. So, government and peace. Kaya sabi dito, ang haring darating ay magdadala ng kapayapaan sa mga bansa. Maghahari siya sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat. So, from sea to sea, anong nangyayari dito sa verse na ito? Kapareho po ito ng Isaiah chapter 9 verse 6 na pag pinanganak yung Messiah, sabi ron, the government will be upon his shoulders. At siya yung Prince of Peace. At sabi sa Isaiah chapter 9 verse 7, of the increase of his government and peace, there shall be no end. Yung paggogobyerno, pamamahala at kapayapaan ng Panginoon Jesucristo ay kakalat dito sa mundo. Kaya mga kapatid, ikumpara niyo yung mundo ngayon sa mundo dati, mundo before the Lord Jesus Christ, sobrang daming gera. Pakonti ng pakonti yung gera, mga kapatid. At eventually, yung gera sa mundo maglalaho, magiging thing of the past, no? At yung mga gamit nating panggera, lahat ng yan, babakbakin na natin yan, gagamitin na lang natin sa mga beneficial na bagay instead na panggera. So, ayan po yung mensahe ng darating na Messiah, no? Now, mula po dito sa mga verses na ito, gumawa po tayo ng mga hakbang, no, application.
Number one po, rejoice greatly in the Lord Jesus Christ. Ito po yung madalas nating nakakalimutan eh. Kaya minsan, pag aalalahanin mo yung sinabi ng Apostol Pablo, no? Rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Ah, ibang klase yun kasi yung rejoice in the Lord, hindi yun nakadepende sa sitwasyon mo. Kaya ako minsan nare-realize ko, minsan ang lungkot-lungkot ko. Nawawala sa akin yung joy, no? Pero alam nyo, yung joy in the Lord, ano po yan, hindi yan nakadepende sa sitwasyon. Kapag nakalimutan mo kasing mag-rejoice sa Panginoon, talagang hahanapin mo yung joy sa ibang bagay. Pwedeng mag-computer ka na lang, maglalaro ka na lang, you entertain yourself to death, at gagawin mo yung mga iba't ibang mga bagay na magpapasaya sa'yo, but in the end, wala naman talaga magpapasaya sa ito maliban sa ating Panginoong Hesukristo. So rejoice in the Lord always. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, mga mananampalataya sa Philippians, o sa Philippi. Pero nung sinasabi niya yun, nakakulong siya. No? Siya pa yung nag-i-encourage dun sa mga taong malaya na rejoice in the Lord always. So meaning to say, when you rejoice in the Lord, yung kaligayahan na yun, hindi mawawala sa'yo. Lalo na ngayon pa na nalalaman natin na tinupad na ng Panginoon yung propesiya. Yung dating propesiya sa panahon ni Zechariah, katotohanan na ngayon. Dumating na nga yung Messiah at sinimulan niya na yung pagsasaayos sa mundo. Sinimulan niya na yung kanyang kaharian at yung kaharian ay lumalaganap na sa mundo. We have more reasons to rejoice. And another reason to rejoice is we are part of what God is doing in the world. Parte ka ng misyon ng Diyos. Parte ka ng istorya ng Diyos. So rejoice greatly in the Lord Jesus Christ. Number 2, be humble and peaceful like Jesus Christ. Maging humble at peaceful. Kailan ba tayo naging chill lang, no? Chill, relax na. Kahit na may gumagawa sa'yo ng masama, minumura ka, o ginagawa ka ng hindi maganda, peaceful ka pa rin, no? Kailan ba yung last time na hindi tayo mainitin ng ulo? So, sabi sa Biblia po, kung paano lumakad ang Panginoong Hesukristo, tayo na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay dapat ding lumakad o mamuhay ng kagaya niya. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo nag-set ng model. Kung yung Panginoon nga natin nagpakumbaba, sino pa tayo para hindi magpakumbaba? And number 3 po, practice daily surrender. Ang ating Panginoong Hesukristo po, yung kanyang kaharian lumalaganap. Ang paghahari niya lumalaganap. Maging sa mga buhay natin lumalaganap. Merong aspeto ng buhay natin na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Laging may lalabas sa puso natin, sabi nga ng ilang theologian, no? Yung puso daw natin ay factory ng kasalanan, ng idols, no? Ng kasamaan. Laging gumagawa ng masama. Pero every time namin makita tayong kasamaan sa atin, sa ating mga asal, sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, lahat yun sinosurrender natin kay Jesus. Kaya po, we practice daily surrender. We surrender all aspects of our lives. Lahat ng aspeto ng buhay natin dapat nasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. So, practice daily surrender. Submit every area of your life to King Jesus. Lahat po ng bahagi ng buhay natin, araw-araw nating pinapasakop sa Panginoon. Kapag biglang uminit ang ulo mo, bigla ka nagalit sa empleyado mo o sa boss mo o sa kapatid mo o asawa mo, yung anger mo na yun na hindi kaaya-aya sa Panginoon, dapat isurrender mo agad yun sa Panginoon. Lord, I surrender this emotion before you. Yun po yung daily surrender, no? Kada merong aspeto ng buhay natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, we surrender. Alalahanin natin, Jesus Christ is the King of Peace. He is the King of Peace who is humble na dapat nating tularan. Para po sa ating discussion, if Jesus, the King of Kings, yung Panginoon ng Panginoon, ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, was willing to humble Himself and serve others. Question, what pride is preventing you from doing the same? At para po sa ating dive deeper, pinag-uusapan na rin natin yung asno at mga kabayo. Pag-usapan natin yung 4 chariots in Zechariah and 4 horses in the book of Revelation. At should we be afraid of the 4 horses of the apocalypse? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Father, thank you for giving us Jesus, our righteous and humble King. Though He possesses all authority,
He humbled himself, served sinners, and willingly went to the cross for our salvation. Forgive us for seeking recognition, position, and praise. Destroy the pride that keeps us from serving others. Teach us to follow Christ by choosing humility, using our influence for the good of others, and submitting every area of our lives to His rule. By your Spirit, make us faithful servants who reflect the character of our King. May Jesus reign in us and through us for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung meron po kayong natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comments. At huwag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.